no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night. But the wonder does not lie in the depression of my state, but that you found me at all is simply grace upon grace. You gave your life for me, this wandering soul, to see how far, how wide, how deep, how high is the relentless love of God. Now I find that the comfort of this heart are not in things, or in the joys that this life brings, but just to be the reworkmanship of God, to know is with me, to know is for me. And I can't begin to comprehend just why you chosen me, but I spend 1,000 lifetimes giving thanks, giving you thanks. You gave your life for me, this wandering soul, to see how far, how wide, how deep, how high is the relentless love of God. I'm undeserving. At nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayon po sa hapong ito, tayo po ay nasa live ng ating ayon sa kasulatan Gabay sa Kalusugan. So ngayon po sa hapong ito medyo iba lang mamukha, pero bago matagal na pala. Ayan, so ngayon po sa hapong ito, kami po yung nagagalak. Siya pinaki pong kasama. It's a privilege po na makasama muli natin siya. Alam ko po marami po sa atin na nagabang at nabitin talaga, Doc. Actually kasi parang ay tapos na ba siya? Wala pang part 2, ganyan. So ngayon po meron po tayong sunod na mga parts. Siguro po hindi lang po yung pangalawa, pangatlo, but then as time that she is available, she can be with us. So ngayon po sa hapong ito, ay nais ko po muna ipakilala ang ating pong kasama. Ganun din po para makapag-greet ang ating pong kasama sa hapon na that we are so blessed to have her today, si Dr. Mary. So Doc, kayo po muna ay bumati. Hello everyone, I'm back here and thank you so much for having me here on board this afternoon. And I would like to greet all of you. I don't have a specific person to greet anyway. Have a beautiful afternoon. Ayan, so maraming maganda pa rin sa Doc, di po ba? You can ask him po yan later on. Mag-shoutout po kay Doc. Ano bang mga sekreto para mas maging bata? Ano yung magstay young and glowing? Ay, mga youthful, ano po, may mga sekreto ba dyan? So you can also ask that in your comments later po para po masagot din natin. Mabigyan po namin ng time that we can also discuss regarding that kind of topic. So yun po sa hapong ito, ayan po, nais po munang bati na kasama namin sa loob. Siyempre si Brother Don, ayan si Direk, na wala pong sawang ano po na talagang gumagabay maaga para po ma-set up at para po makasama namin. Kaya matagal-tagal din kami, Doc, na wala eh. Oh. Last wala rin po kami last Sunday because meron po tayong live na ginana para po sa ating debate na pinangunahan po ng AS. Ganun din po ni Brother Fernando Camacho. Diyan po la St. Peter 2 ay St. Peter 1. So nagpapasalamat po kami sa mga nanood at sumuporta, Doc. Napakaganda rin po. So ngayon po sa hapong ito, to start na po ang ating pong programa, tayo po ay samahan niyo po kaming manalangin.
O dakila namin, Ama, sa langit sa hapong po ito, Ama, pinupuri ka namin sa iyong pong banal na kadakilaan, sa iyong pong banal na pag-iingat, paggabay sa buhay at sa kalakasan na meron kami sa araw na ito. Ama, tunay nga po na kayo magbibigay ng kanunungan sa bawat sa amin upang kami, Ama, magkaroon ng kaalaman, upang maingatan namin, Ama, ang inyong pong katawang binigay sa amin, ang templo ng banal na Espiritu, upang lalo kami, Ama, maggamit sa iyong pong banal na gawain. Pagpalaan niyo po ang makikinig at ang kasama namin ngayon sa maghapon sa pagdidiscuss ng mga karunungan na mula sa langit. Basbasan kami, ganun po ang bati sa amin, bigyan ng mabuting pangatawan at nawa mabigyan kami ng mabuting signal, ganun po ang may kinig at nawa ay marami pong makakarinig ng gatong uri ng mga pabalita upang sila, Ama, ay mas makilala kayo at nagbibigay kayo sa amin ng buhay at kalakasan upang mapalagoy ito, Ama, hanggang sa pagparito ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, ngayon pa yan, syempre, shoutout po muna pala din natin na Doc, si Ate Ana. Sir Ana Patalino, kaya matagal-tagal na ka namin di makasama. Ngayon po, Sister Lisa, Doc, nakatandem rin siya. So, asa ka na ba, Ate Lisa? Parang so wag ka na maaalis bigla, Ate Lisa, nung kapunta na ibang bansa. At wag mo kaming iyon. Kung iiwan mo kami, isama mo naman kami. Gusto rin namin experience yan, po. So ngayon pa sa hapong ito, so papatuloy kami. The topic po ngayon ay pagkahalap sa atin na pagdidiscuss po ni Doc ay ang reproductive system, po. The health, reproductive health system na napaka-importante po ngayon, Doc, kasi alam niyo po in recent time, napansin din namin, mas pabata ng pabata ang may makaramdaman talaga. So parang, hindi ko naman sinabing mabata pa ako, pero mas talagang maraming teenagers, marami rin kahit sa mga TikTok, kasi di ba parang ang dami kasi ngayon sa mga TikTok na yung mga myth na parang hindi naman totoo, pero naniniwalaan na rin nila. So ngayon, gaano pa kahalaga na malaman sa pagpapatuloy din po, kasi parang it was also discussed before ni Sister Lisa at ni Ate Bot regarding the reproductive health system. Ngayon po naman sa pagpapatuloy, siguro mas matutuunan namin ng pansin ang mga myth and facts na kung paano, lalo sa mga kababaihan. Kasi minsan, Doc, naalala ko pag sabing reproductive health, laging iniisip nila parang sa kababaihan. Parang mas prone tayo, totoo po ba yun, Doc? How is it true na bilang mga babae ay mas prone tayo sa ganitong uri ng mga karamdaman, pati sa ating reproductive health system? Totoo ba ito? Okay. Yes, kasi ang babae, the one thing that makes them very prone, kasi nga yung anatomy ng ating reproductive system. However, ang lalaki is also prone, especially kapag they are exposed to so many toxins, and lalo na at the later years of their life, ayan, dyan na nararamdaman yung mga prostate problems and all that stuff. Tsaka, syempre, hindi lang yung tawag dito, yung sa lalaki na kanilang reproductive system or organ, sila rin nagkakaroon din sila ng breast cancer. Oh. So, meron din ng breast cancer for males. Now, yun ay hindi naman always nangyayari, but yeah, nagkakaroon din sila ng So, it's more issue. On po ba sa like a health condition o kaya or genetics sa mga kalalakihan? Okay. Ang genetics, actually, it has been proven na hindi talaga siya yung pinaka-cause. But sabi nga, genetics holds the gun, but lifestyle holds the trigger. So, it's always been the lifestyle. Oh, napaganda po. Imagine po yung mga kalalakihan pa rin dyan. Not because na hindi kayo nagdadala ng baby o wala kayong mga milk, so prone din talaga din pala sila sa pagkakaroon ng breast cancer. Ayan. So is it really important for them as well, Doc, na paano sila nagkakaroon ng example like lifestyle? Can you give us like very specific lifestyle na mga kalalakihan na it can lead to their breast cancer? Baka meron na pala sila hindi nila alam. Well, marami namang triggers, and most of the time, when you are like eating processed foods, mataas ang sugar, sometimes mataas ang carbohydrates. Sinasabi nila minsan pag kumakain sila ng mga bagoong, yung mga pagkain na hindi dapat kinakain most of the time. But maybe because of poverty,
Yun ang nalalantakan nila most of the time. And of course, yun, yung mga tipong, kagaya ngayon, maraming call center agents na hindi naaarawan, sa umaga natutulog. I mean, maraming factors. And of course, yung mahilig sa matatawa, yan, karamihan nagiging trigger yan sa mga lalaki. And of course, sa babae rin. The same thing. So when we live an unhealthy lifestyle, talagang lalabas at lalabas kung saan siya titigil yung cancer cells, doon siya mag-grow. Oh, bagay. Totoo naman po that we're all carrying cancer cell, di ba? Sabi nga, tutulog lang sila. Habang may pagkakataong matulog, tapos magugulat ka na nagigising din pala lahat sila. So, pero Doc, no, I would just, kasi parang naging, you mentioned also about like eating fats or yung mga pagkain talaga. But Doc, kasi recently sa mga social media, meron man po-promote ngayon talagang raw food. Like example, not vegetables, raw meat. Yeah. Tapos butter, parang puro talaga fats, butter, and they're eating butter as butter na like talagang ketogenic, grabe. Oo, yan. Is it how do we claim na tama sila or mali talaga sila? Kamay raw, yung ba, as in, yung meat nila talaga may blood pa. Sobra parang pagkain pa talaga to ng tao. Pero they said, okay daw yung kanilang mga skin, yung health nila. They're very active daw, mas healthy sila. How true is it? Okay. Probably it's true for like a certain period of time, but it cannot be sustained for longer periods of time. May mga nagkakaroon ng experience. Let's say, for example, dati, syempre, siguro ang laki-laki nila. And they had a ketogenic diet. Kaso nga lang, over a long periods of time, hindi naman yun masusustain sa totoo lang. So yeah, they can claim that. Kasi they may have something na naramdaman silang maganda. But yun nga ang problem. Yung sustainability. That's true, Doc, na parang in the long run, no? Kasi pag nagkaka-age tayo, sabi niya, pag nag-50 years old na, lumalabas na lahat. Mga friends ko sabi mga kaibigan ko, siya, 40 years old na rin ako. Tapos sabi, bakit ganun? Na nag-40 daw sa 41, 42, talagang naglobasan yung sakit. Sumakit yung mga balakang, yung likod, nagkaroon ng mga hypertension, ganyan. So, as in talaga, migraine, ang dami nilang irritable talaga. Sila sabi na, is it true na when we also, kasi sa ating reproductive, sabi sabihin, Doc, when we grow age also, pagkakaedad tayo, mas prone talaga ang mga kababiyan, ganoon na rin sa makalakihan pagdating sa mga karamdaman. Well, pag actually hindi lang 50 years old, 40 years old, when you don't live a healthy lifestyle, especially kung yung mga kinakain mo from the past ay unhealthy na, talagang maglalabasan yan as you age kasi nagpa-pile up sila eh. But if you are living a healthy lifestyle, meaning you're eating the right kind of food, ang contained or maintained rather, and small portions lang yung carbohydrates, and you're eating lots of vegetables, hindi mo yun mararamdaman eh. Talaga? Oo, hindi mo yun mararamdaman. Sabi niya, paano ka nagiging, sabi niya, parang laging bata ang ano mo. Sabi ko, may mga bagay na kami, let's say for example, mga nasa healthy living, nararamdaman din. Pero that's just like for a moment. Hindi yun naglilinger for a long periods of time. Kasi nga, you are maintaining a healthy diet, a healthy lifestyle. Kasi akala ko, Doc, talagang hindi ka na nagkakasakit. Hindi. I mean, hindi tayo exempted. Kasi Doc, parang one time, so there was like, yung mga ganung ideas o kagaya ng mga kabataan niya na very, sometimes sa ating, kahit sa mga magulang natin na hindi talaga yung nag-aral as what we have done. So marami kaming mga questions, sa example na pagdating na lang sa mga kabataan, sa babayihan, when it comes to our body, syempre mahirap yung pakiramdaman na parang lalabas lang siya kung malalana, no? Kasi my dad is like, how old my dad? 75. Parang yung si daddy ko, very healthy, wala siyang maintenance. So sabi, you mentioned also yung kinakain mo before. Is it true ba? Kasi yung kapatid ko, sabi niya, naku kasi ate, pag ang age pala natin, parang from 1 to 25 years old, kapag puro healthy food daw yun, pagdating ng adult age mo, mas healthy ka. Yes.
Is that true? Totoo. Anong Kasi reason yun behind? Okay. Ang reason behind that is wala kang nilagay sa katawan mong madumi. Wala kang nilagay sa katawan mong magpa-pile up na toxins and masama dun sa katawan mo or kulang sa katawan mo. So, as you age, okay ka lang. But doon sa mga, let's say, sobra kang kumain ng mga hindi tamang kinakain and you are not maintaining yung, lalo na pag hindi mo inano yung healthy weight, talaga mararamdaman mo siya pag Kaya, dapat talaga, importante yung i-maintain natin yung healthy body, healthy weight, healthy mind, healthy, a lot healthy. So that, eventually, yung tatanda tayo na masaya, tatanda tayo na walang pain. Kung mamatay man tayo, hindi tayo yung... nakatulog lang. Ganon. Parang mukhang natulog lang. Ayan. So, si Dad kasi talaga, Doc, parang ever since, he doesn't want to eat yung mga karinderya. He doesn't like to root. At nasa sanitarium siya nag-work. Every day, talagang nagbabaon siya ng baon. Nice. And then, he eats a small portion talaga. Pag sinabi niyang inakad, gaano karaming pagkain dyan. When he says, I'm full, he is full. So, talagang nakatako kay Daddy. So, kat yung naglalakad, yung skin niya, maganda kat nga po yung white hair niya. Mas marami pa yung white hair namin. No? Kaya kasi nga parang sobrang ever since, ganun po talaga yung lifestyle niya. Tapos natanong ko, Daddy, wala ka man nararamdaman. Magpa-check up ka, bakit prostate, alam mo yung pag sabi niya, wala naman, healthy naman siya, Doc. Pero okay lang naman yung meron siyang like yearly testing. Okay lang naman yun. Yeah. And, syempre, ang lagi mong titingnan pag matanda na yung lalaki, no? What you need to look into is like, syempre yung mga organs like the prostate, yung kanyang liver, kasi yung liver is the project manager of our body. I-check mo lagi yung kanyang, malay mo, may makita ka dun sa sugar niya, yung SGPT, SGOT, para lang, alam mo yun, makita natin kung meron ba dun ng something to correct. At malinis talaga yung katawan. Ayan, that's nice. So, mga kalalakihan dyan, wag po kayong pasimple-simple lang. So, it's better talaga to see or to have an annual check-up. Po. Pero ngayon, Doc, let's go naman sa mga, sa mga kababaihan. So, kasi ang dami kong narinig, example, when it comes to wearing pads. Ayan. So, kasi kami, Doc, alam mo naman, yung mga batang 90s. Okay. Hindi namin kilala ang mga sanitary napkins. Hindi kami sanay dyan. Kasi sabi naman magulang namin dati, wag kang gumamit niyan. Una-una, hindi siya ganun ka-accessible kasi nga mahal. So, sabihin naman ka, gumamit niyan kasi magkuprone yan sa mas marami daw cancer, ganyan. Kaya natatakot naman kami gumamit. So, ang ginagamit namin talaga, Doc, yung alam mo na, yung mga shoutout po, yung gumagamit dyan ng mga pasador. Ayan, lampin pa ka ng baby. Ayan, so Doc, mas okay ba? Even though in our time, kasi di ba ngayon masyado ng advanced sa lahat. So, it's still safe, kung mga kababaihan, marami namang pasador, nasa bahay naman. Is it better for them ba to use ng mga pasador kaysa mga napkins? Yes, actually yes. Kasi yung pasador, walang any hidden chemicals underneath. So, much better na maggamit tayo ng pasador. However, because of the active lifestyle ng mga bata ngayon, active like they do a lot of work outside, exercise, nagsusports, they really need those sanitary pads. And siguro, the thing that we need to do lang is to balance the, pag nasa labas ka, yes, you can use that. Pero pag nasa loob ka ng bahay, you can also opt to use those kinds of stuff. Kaso nga lang, sabi nga nila, very, uncomfortable kasi maglalaba ka pa. Pero ito kasi, may mga pads din na parang they promise na parang iron. Do you believe with that? Kasi parang, it was like, maybe like 8 years ago, na parang sobrang yung mga ions. Yan, ions. Sobrang mahal din naman siya. So, is it true? Ano bang kakaiba? Pads, ions? Ano ba yung mas okay? Actually, they claim something, na the anion is better. But, because I stopped my period I was 35 years old, actually. So, I had also that. Pero, from my experience, parang
wala lang. Talaga? Same lang. Parang ganon. Oo. So, kasi nung naggumamit ako din yan, parang a month, parang 1 month kung ginamit or 2 months, hindi ako nagkaroon talaga, Doc. No, since I started using that, bigla siya nag-stop. Tapos lumalabas siya dark, tapos konti lang. Then, but suddenly, after a few months, I stopped using that. Gumamit talaga ako ng pasador kasi nga sabi ko, bakit parang weird? Parang minsan may napkin na pag ginagamit mo, hindi talaga siya yung flow, hindi ganun ka-heavy. Unlike siguro sa mga paso na parang sige let it flow, let it flow. Ginapapakita talaga ako, Doc. Let it flow. Tapos hindi lang yun, Doc eh. So, doon ko nakita na probably tama talaga na sasabi ng mga magulang namin natin na hindi yan maganda o kasi ganito yan, gumamit sa mga process, po. Oo. Kasi alam mo naman, yung ating mga sanitary napkins are not really necessarily sanitary because of the chemicals underneath na yung parang, alam mo yung pag dinisect mo even the baby diapers, yun din naman ang loob nun eh. And sometimes, meron, although yung iba, meron sila ng, sabi nila, ng super absorbent something na nando na parang square lang, ay rectangle lang yun na ano. Pero, well, sabi nga, for convenience purposes, many people are using that. But, sabi nga ng doctors, you just have to use that na hindi pwedeng for a longer periods of time. Yun lang talagang napkin mo. You have to replace. Imagine. So, kasi naman, Doc, ayan, so minsan kasi sa mga public school talaga, sorry sa mga nasa public school, kasi I was also in the public school, I experienced talaga, Doc, hindi ka pwede magpalit ng pads. Kahit pasador yan. So, ang ginagawa namin, we would make sure na merong plastic yung ilalim. So, para hindi, kasi nga, hindi ka basta sobrang dumi sa mga public school restroom talaga before. Ewan ko lang ngayon na. So, is it also dangerous na hindi tayo ganun kadalas? Kapag may mga kababay, or even using, ano ba yung mga, what's that? Yung mga napkin, yung mga daily, lang. Yes. Actually, hindi nga dapat daily yun eh. That you have to change every now and then. Okay. So, kasi iba parang 8 hours. Yikes! So, how often? Kaya yung mga daily, natin, yung mga maninipis lang na pads. Actually, do you mean, yung shield? Panty shield? Yung panty shield lang po. Oo, yung panty shield, you have to change at least 3 times a day. Is it safe? Di ba mainit siya? Oo. In fact, my OB-gynecologist told me before, huwag ka nang gumamit yan. Sabi niya gano'n. As in, hindi niya na ako pinapagamit yan. You change your panty na lang. Talaga? Oo, because I have had this actually problem. I have had endometriosis na super, siya, ang kapal ng endometrium ko na when I have menstruation, I gush. Talaga? As in, sobrang dami. And I have experienced na nagdi-dinner ako. Tapos, tumakbo ako sa sasakyan kasi nga, I was like so soaked in blood. Oo. So, tawag dito, importante na yung, sabi niya, wag ka talagang instead of, wag ka magpapads ng liner, you have to use, yung change your panties. Bakit kasi, parang, is it really, kasi niniwala pa yung malay sa mga kababayan, sorry po sa mga kalalakihan, pero it's very important kasi na ma-educate din ng mga kababayan talaga, even now, yung mga kababayan, parang, wala. Yung minsan yung, yung parang ba yung ating mga underwear, medyo, like, basa, halimbawa, ganun. So, they use naman tissue. So, how effective naman, o how safe, kung parang pads, yung tissue naman, di ba? Parang, ang tissue po kasi parang yan kasi restroom ng mga kababayan, parang, pag wala kang dalang tissue, ititinda ka parang, wala siyang tissue dala. So, how safe it is? Kasi parang, siya, di ba? Parang, yun nga, chemical, then tapos, diretso dun sa lining ng ating mga parts. So, how safe it is, Doc? Is it advisable? Yes, tissue man. Napkins sa ginagamit, pang wipes yan. Okay. So, I would rather... no talaga. Yeah, no. Kasi yung tissue sometimes are recycled materials. So, you don't really use that for your intimate parts. Especially, kaya ang maganda may bidet. So, you can use the bidet. And, tawag dito, when you use tissue, actually, ang iba kasi, dapat pag ganun, papalikod. Oo. Hindi, yeah, and then make sure that the tissue that you're using is not recycled, especially for intimate parts. So how can we know that the tissue is not recycled?
yung ginamit sa mukha, tapos hindi ba ganun? Iba yung tissues natin. So I'd rather ask you to use wet wipes. Pero syempre hindi rin natin alam kung anong chemicals ng wet wipes. But yes, it's better to use wet wipes than recycled materials. Kasi I've got a friend, Doc, parang she's also 45 na. Then the OBGYN told her, kasi mas sensitive siya, madali siya magkaroon ng UTI, mga ganon. Pag she kept using yung mga sanitary yung mga pads daily, tapos tissue talaga. Then the doctor told her, stop using any of those. But instead, kung talagang gusto magpunas, gumamit ka ng Bimpo. Yes. Yan, Bimpo daw. Yung sarili mong Bimpo. Sariling Bimpo. Huwag yung panyo. Yeah. So, Bimpo, sabi niya, bakit do? Kasi sabi niya, kasi mas prone talaga sa mga, sensitive yung, katawan mo sa ganyan. So, pero Doc, ay parang, ayan, ayoko talaga gumamit din ng tissue. Kasi, hindi, I use naman siguro marami, as in lahat, karamihan po tayo. Kaya po talaga sa churches, may tama yung cans din naman ng trash bin sa loob, tagang puno rin naman ng tissue, di ba? Pag sa Amerika, Doc, lahat tissue. Wala, kasabi na parang, if we have bidet, tapos kung hindi naman sa taga-tissue talaga, they don't wipe naman. So, karamihan... And you dump it. Ay, only dump. Hindi parang zoom. Hindi ba, Doc? Hindi po. Okay, so, mga kababaihan na nakikinig, dump lang po. Hanggat maaari, gumamit ng Bimpo or magpalit na lang instead of using ng mga pads. So, o kaya pag nasa bahay, yun nga, ang hirap lang, Doc, talaga maglaba. Kasi talagang duguan. parang kang umihaw ng tilapia na buhay. Tapos duguan. Pero nung time na yun, parang carry bells naman. Kaya namang labhan. Pero mas safe naman talaga. Kasi ako, Doc, parang ganun yung endometrium ko dati, makapal din, sabi nung Doc. Kasi nagpa-baby ako, ang kapal nung lining. Kaya pala pa nagka-menstruation ako nung Doc, overflowing. Yes. Parang every 2 weeks meron ako. Tapos yung parang nalaman ko, I have imbalance ng hormones. Tapos nasa AUP ako nun, Doc Tapos mag-exam kami. Habang nagre-review po ako talaga mga kapatid noon, nagre-review ako. Kasi parang high school, nararamdaman ko na siya. Hindi ko lang alam. Kasi syempre, pag mga ganyan naman, sabihin na wala lang, normal lang. Parang nasa AUP ako. Habang nakaupo po ako, di ba pag AUP, Doc, pag 10 o'clock, wala ng tubig. Lights off, lights water pa. Off water, nakaka-stress. Tapos, pagtingin ko, sabi ng mga roommate ko, halin siya, duguan ka na. Yung floor, Doc, talaga, grabe. Tapos, minsan pag sa jeep ako, pag gumana na yung jeep, dumalang sa konting lubak, alam mo na, hindi mo na ako mapapababa. Para paano ko bababa. Tapos, late, nung nalaman sa AUP na gano'n, so, naubos ko ata yung mga t-shirt ko, Doc. Ginamit kong pads overnight. So, pati sa sobrang langsa ng kwarto namin kasi yung dahil sa akin. Then, the next morning, pa-check up sa clinic, diba? Ang tingin agad, Doc, ay buntis, nagpalaglag. So, sabi agad sa akin, magpaano ka? PT ka? Po? PT, ganyan. Sabi ko, hindi yuko po sa AUP. So, napunta po ako ng MAMC, the sanitarium, doon po ako chinek. Tapos, nakita doon na, yun pala, may imbalance ako ng hormone. Is it also dangerous, Doc, no? Kapag hindi natin alam, tapos lagi tayong dinudugo? Actually, okay. Ang hormonal imbalance it's actually mostly because of your lifestyle and diet rather than yung mga pads or whatever. Those are external factors. So, importante na when, like sa female, no, actually, yung hormonal imbalance, kapag pumunta ka sa OBGYN, bibigyan ka ng progesterone. Okay? Pero, did you know that, diet, ang pinaka-the best na progesterone-rich food is ube. Talaga? Yes. So, oo. So, alam mo yung anak ko, ang problema sa kanya is, she has yung irregular menstruation. Same with her aunts. Ang mga aunts niya, lahat irregular ang menstruation. Pero, I never tried giving her any progesterone, or having her check with the OBGYN, no? What I do, I buy, let's say, wala akong ube sa bahay. Bibilang kayo ng hopia ube from the bakery. Basta may ube. Yes, basta may ube. And
every month yan, regular yung menstruation niya, pag nakakakain siya ng ube. Oh. Yes. Pero pag wala siyang ganon, nako, asahan mo na yan, mamimiss niya ang period niya. Talaga, Dok? So, kailangan ko pala ng ube. Yes. Kasi parang 2 months na akong wala. Hindi po, dahil wala po ako, Dok, I'm a single mom. So, safe po ako dyan. So, baka sabi ko, baka premenopausal na rin ako, Dok, no? How old are you now? I'm 47 na. Okay. So, may yung premenopausal syndrome, but of course, you can manage that. Na may mga ganon talaga, but then, I would advise you to, of course, yung huwag kain ng kain. Hindi na po kumakain, Dok. Parang 3 months na akong ayaw na. Bawal na po kasi nagkaroon ako ng HB. So, kaya po talagang nasa process na po ako ng healthy. Healthy living. Yes. And then, make sure na bawasan mo yung carbs mo. Hindi na po ako nagka-carbs. So, gulay na lang. Gusto ko kumain ng carbs, Dok. Talaga naman. Ako. Tapos yung meal mo, kailangan 2 na lang sa isang araw. Opo, ayan. Morning tsaka afternoon, yung dinner ko na rin, Dok. Kaya, sabi ko kay Ate Bot, Ate Bot, practice na talaga tayo ng healthy lifestyle kasi gusto pa nating tumanda. Drink. It depends on your weight. Let's say, for example, in kilos, times 0.033, that should be the water in liters that you have to take. Tapos naman, Dok, nung that time, so ako, dinala po ako sa hospital, binigyan ako ng mga, yung mga pang-replenish doon. Tapos kasi pang dugo ko ay 60-40 na. Sabi sa akin ng doctor, pag hindi ka nadala today, namatay ka talaga. Kasi nasa AUP ako, sobrang bleeding, para 1 linggo na yan. Ano yun? And baka may endometriosis ka nga. Oo po. Tapos na-check naman ako doon after a while, and naging okay, Dok. Nung nanganak ako, Dok, normal na. Ito rin ba, pag nanganganak ang isang babae, ay na-normalize din niya yung mga ganung like dysmenorrhea. Totoo ba yan? Well, somehow, yes. Pero, syempre, pagka after na balik na naman yan. But ang dysmenorrhea kasi actually is due to lifestyle pa rin. So, may mga tao na hindi akala nila healthy sila, pero yun pala yung pag tinanong mo, ang dami palang Actually, ang dysmenorrhea starts when at a young age, you have been drinking colas. Okay. Talagang mataas. Oo. Ganun bang kinaano mo? Hindi Hindi po. naman. Mahirap kami. Kumakain lang kami, Dok, mayroon kami ng Sprite kapag may lagnat. Okay. Skyflakes, Sprite pag may lagnat ka yan. Chichirya, yung mga junk foods, yung mga kakanin, actually, yung mga marami kasi, basta pati kakanin? Oo, kasi you have to regulate them. Diba? You have to regulate your diet. Mga kakanin kasi sa mga Filipinos, they have been like eating na parang snacks. Diba? Yes. They consider na hindi siya unhealthy. Yes. Kasi sabihin nila, ay gawa naman to sa rice. Sa saging or sa rice or whatever. Yun nga lang marami ang content ng sugar. Yes. Okay. Tapos, tawag dito, bread, mahilig sa ganon. So, everything na dinump nga natin sa katawan from a very young age we can harvest, no? Harvest pagka ikaw nag-start na mag-puberty. So, pag nag-puberty kayo, mo na masakit yung iyong tiyan kapag nagme-mens ka. And there are things to do for you to stop that. And okay. So, mga kapatid, alam na natin, ha? Alam ng sikreto. Ayan. So, pero Doc, ito po yung sa mga kalalakihan na like recent, parang it was like been before, nasasabi nila kapag sa mga kalalakihan yung nagiging cause ng infertility or pagbababa ng mga sperm count, is it due to, example, may mga ganitong sports or, yung paggamit ng gadgets, paglalagay ng gadgets sa ating katawan, di ba? May effect yun. Yung EMF or electromagnetic waves na nasa may effect yun. And of course, basta talagang hindi ka nag-balance ng lifestyle mo, hindi ka alam mo yun, kagaya ngayon, yung mga lalaki, laging nasa loob ng bahay, hindi nagpapainit, tapos kakain, lang yun, kung ano makain lang nila. May mga ganun talaga. And then sometimes nga may kilala ako na yung mga anak niya, siniservan pa sa loob ng kwarto at hindi na lumalabas. So, that is something na very, very unhealthy. And these people are not conscious enough na
hindi tama yung ginagawa nila. And they just do what they want to do. And what is convenient, what is nice. So, kaya, ganun. And, makikita mo naman yun sa katawan nila. Oo. Kasi may mga ganun pala talaga, no, na may effect talaga lahat. Yes. Na yes. pagka, even cellphones, na pagkatulog ka, dapat ganito, dapat naka-turn off yung wifi o yung data kasi may effect siya sa katawan natin. Yes. That's really, At saka really hindi lang, yung malapit ka sa, alam mo yun, yung, ang mga bahay kasi natin ngayon, malapit na sa cell site. Oo nga. Oo. Tapos minsan nakaharap mo, yung ano mo, sabi nga nila, ang sabi naman nila is non-ionizing. But yeah, it has an effect. Talaga. Kaya may bagay which is true na kasi iba na yung nakukuha natin like ma-radioactive, di ba? Dati is nakukuha natin sa mga nuclear weapons lang. Ngayon, sa mga cell sites na natin nakukuha. And that's, meron bang way para malabanan itong mga to? Kasi nasa atin na, sa panahon natin, kasama natin sa bahay. Di ba? Anywhere we go, we can't live without data. We cannot live without Wi-Fi. Di ba? Actually, nasa ano na yan eh. But, there are other means like mayroon tayo ng, wait lang, I'll just show you yan. Kagaya nito, anti-radiation. Pakita mo nga, Doc. Ayan, oh. Ayan, oh. Kuya Don, ayan. Paki-close nga, oh. Totoo ba yan? Well, nakakabawas sabi. But then, ako ang ginagawa ko pag may tumatawag. Saan mo naman, Doc, nakuha yan? I bought it from Shopee. Okay. Anong pangalan? Basta share the link anti-radiation. Oh. So, tapos mararamdaman mo yan pag nagko-call ka, tapos lagi kang nakaganon, yung EMF, parang ang sakit sa tenga. Oo. So, I have to turn on naka-voice, loudspeaker. Tapos, para hindi nakalapit sa'yo. Okay. Yes. So, hindi lang po pala sa pagkain, no? Pati sa ating mga ginagamit talaga these days. So, Doc, paano naman ito ngayon? Sa mga pagdating naman sa mga syempre, mga hygiene natin bilang mga kababaihan. Kasi ang babae mas dapat, mas hygienic. Hindi kasi di ba parang we have to, like, sabi nyo nga earlier that we have to change our underwear most of the time, of course. And then, pagdating naman sa mga soap, kasi ang daming mga ganyan, di ba, na parang kailangan ang soap mo kailangan naka-feminine wash ka. Di ba? Bawal naman mag-vlog ng mga pangalan ng mga feminine wash. How true is it or how safe the feminine wash para sa atin, no? Depende actually sa type of activities. Okay. Depende sa type ng skin. Walang activities to. Kung actually sexually active. Okay. Walang ganun. Ganun. Yun yung nagiging problem. Pero, in fact, even my OBGYN told me, no, don't use that. Yeah. Kasi, ang pH ng water is actually very neutral. That's very kung neutral. okay lang, ang like say, nasa 5, 6, ganun. Okay yun. 5 to 6. pH. So, yung pati feminine wash. Pero alam mo yung feminine wash talaga, hindi ko ganun siya nire-recommend. Para mas maganda pa nga yung nilagang guava. Kasi di ba pag nanganak kami dati, parang wala pa man sa hospital. Sabi na maglaga kayo ng ganyan, guyabano, tapos yun ang panghugas. So, parang pang-cleanse na rin. Yes. So, parang mas okay naman talaga siya. Yeah, especially guava. So, marami po kayong guava dyan. Alam nyo nang gawin ninyo. Yun na po ilagan nyo pang hugas. But then, kung wala namang issue, okay, then they can use any kind of soap. Wag lang yung sobrang baba ng pH. Ay, ganun? Meron bang mas sobrang taas? Mayroon. May mga... Like for babies? Di naman. Actually, pag mababa ang pH, is acidic. Yes. Okay. Pag mas mataas, it's alkalinic. Basta at least nasa around 5 or 6. Kasi sabi yun nga, parang mas okay daw gumamit ata ng mga baby soaps. Yan yung mga baby soap kasi wala silang scent, unscented. Tapos, for delicate skin na yan. So, ginagamit daw. Actually, ang problema sa soap making kasi, ang delicate doon is actually the caustic soda. When you're making soap, the primary ingredient of soap making is caustic soda. But if you can find, let's say you are really conscious about it, no? But if you can find soap na
using lye water or ash. How about using vinegar? No. No, kasi Kapag alam ko meron na ka rin lang ganyan. issue, like meron kang HPV. Ganun. Yeah, pag may wart or something. Pero kung wala naman, it's okay. Okay. So, Yeah. kala ko pwede gumamit ng vinegar. Pinaksiw. So, paano naman, Doc, recently, the famous naman is about waxing. Siyempre, parang sa atin, parang bilang mga kababaihan, parang naging culture na pangit ng maraming may buhok sa kilikili, lahat na ng bahagi tinanggalan ng buhok. Is it advisable or how do we, yung debunk the idea that waxing is very good for female? Oh, well, actually, ang waxing kasi, like yung heated, oo. I'm actually using that. Because kapag winax mo siya, di nainit, parang manok, alam mo, didress ka na Dress chicken. Sige. Oo. Pero kasi pag inisa-isa mong ganyan, nagiging prone na pinaplak mo, nagiging prone ka to infection. So, I would rather use wax na ininit than plucking. Kasi nagkakaroon siya ng paano, mga Doc, yung sa butas-butas. sa area natin na very sensitive? No. We don't wax it. Yes. But it's very common. Oh. Diba? Nagpapawax Kumbaga talaga sila. Actually, the hair in the vagina is keeping the vagina healthy. It's actually protecting us from being, ma-invade ka nung kung ano-ano mga toxins dyan sa environment or whatever. Hindi talaga dapat yan inaalis. Okay. Yeah. Protection yun eh. Kasi napakarami kasi mga estudyante, talagang they do waxing. Nag-wax talaga sila dyan sa mga genitals area talaga. Kasi para daw malinis. So how true it is, no? Na parang malinis ba talaga exposed siya? ka eh. You're actually exposing your intimate part of the body to other infections. Kasi yung hair is actually a protective layer. Ba't po sa kilikili tatanggalin din? Protective. Oo. Ang sa kilikili naman, okay, may ano talaga siya. Kaso nga lang, nasanay na tayo na uneasy naman kapag may buhok sa kilikili, kasi may mga estudyante diba? kami, Doc, na Korean dati, pag teacher, alam mo na, lumabas na lahat. So, nagtutingin Tapos sa kanila po, parang yung idea nila, yung mga nagwa-wax, ay mga prostitute lang that time. So, talagang hindi sa naging, yung culture nila natanggapin yung waxing. Unlike ngayon, na lahat, even Arab countries, nagwa-wax sa mga kababaihan, di ba? Dati parang hindi, wag, ganun. Ngayon hindi na, di ba? Kasi magandang kilikili pag malinis. Pati ba, paano naman, Doc, sa mga, ayun na, hindi na but then, sa mga skin, like example, sa mga paa, kamay, is it also good to wax or to remove lahat ng mga buhok dyan? Well, it depends. Kasi, Doc, may I mga noticed tao mo yung na skin mo, wala ka niyan walang buhok. May Ako mga din, tao Doc, na wala maraming eh. buhok. Oo. So, it depends. Ang negative lang sa nagwa-wax is that kapag ang hair mo is sobrang madami, actually, pag babae, marami ang androgen. Or sa lalaki, testosterone. Pagka winax mo siya, or shinave mo siya, dumadami eh. Kumakapal din. Kumakapal. So, it's counterproductive. So, ang sabi ko nga sa hayaan mo yan. Mag-shed off din yan. Actually, it's hormonal imbalance. Okay. Kaya maraming so hair. it does as well. Ayan. Maganda po. Napakarami tinutunan sa mga kababaihan. Makinig lang kayo dyan, pati po sa mga kalalakihan. But then, Doc, when it comes to yung kay na napkin, let's go to tampons naman. Kasi parang I've heard na marami ring mga kababayan na mga nag-swimming or active sa sports that they're using tampon. Ewan ko po kung sino sa inyo dyan nanonood sa hapong ito nakagamit nyo kasi kami hindi pa naka-experience. Matry minsan. So, Doc, is it safe to use tampon than napkin? Actually, it's safer to use napkins than tampons. Because tampons are actually invasive. Nasa loob eh. Yeah. Ang sagwa nga, parang, hindi ko nga, paano ba ito ginagamit? Dahil mo ganyan, parang, di ba? So, and then, I have read an article before, but it was way back before, no? People who are using tampons, lalo na pagbata pa, and nade-develop yung sexuality, and naging more promiscuous than because,
Kasi nasa Yes, tama naman, yes. Dok, na parang wala ka nilagay pero naglagay ka ng tampons. Ganyan. So, minsan nga inisip ko rin yung Dok, na parang, does it also destroy the, the lining sa pasya sa mga virgin? Nasira talaga yung lining niya pag natatampon. Sabi. Grabe naman, ang sad, di ba? Pag mga Pilipino pa naman, dapat virgin ka, di ba? Tapos ngayon, pag nagtampon ka, wala na. Di ba? But then, ayan, so, Doc, na lang, ito, konti, meron pa tayong mga 10 minutes. If you have question dyan, ayan, pwede po kayo magtanong. May tanong? Wala kang cellphone. Wala. Mahirap kami, wala kang data. Ayun namin ng mga radiation, ayan, baka magka-cancer kami. Hindi ba? Wala akong ayan, so, sige po. Basahin na lang namin. Mamaya-maya na. Sige. Ayan, so, Doc, na po ito yung mga naman po, ayan. How male and female now can protect the reproductive system? How can they protect? Yes, or how can we make, our reproductive system healthier? Okay. Ayan. So, yung mga steps na lang po tayo na, Doc. So externally, if let's say we have a period, we have to use, of course, the safer, kung babae, napkins, and you have to change this every now and then. Not to the point na papastayin nyo dyan yung punong-puno na. Kahit punong-puno na, tapos tipong tigas-tigas na lang. Ayun. And of course, make sure that we do not eat unhealthy foods, chichiria, coke, yung mga things like that. It actually increases your risk for dysmenorrhea and all that. Tapos, make sure you have to try ube. Natutunan ko talaga yun, Dok, ube. Baka ube is very rich in progesterone. So, kapag namimiss nyo ang period, or meron kayo ng problem with your reproductive, especially hormones. Kasi yun naman talaga lagi ang imbalance. Pagka nagpunta ka sa doctor, bibigyan ka ng progesterone, whatever, diba? So yeah, you make it the point na you're taking or eating ube, ganyan. Tapos, in the province kasi merong may puting ube. Oo, may po. Same thing lang yung niyan. Basta ube. Yes, oo. And when you wipe, you don't wipe pag ganun, dapat when you wipe. And then, don't use recycled tissues. As in. Pag sinabi po ni Doc na recycle, hindi po yung ginamit nyo sa mukha. Ginamit nyo. I mean, may mga tissue po kasi nakalagay talaga recycled tissue. Yes. Ayun po yung mga, from the tissue ng mga restroom ninyo. Ginawa ulit. Hindi. May mga tissue talaga or galing sa papel na binenta na, tapos i-recycle nila. Pero kasi, Doc, may nakita ako, parang somewhere in Vietnam or Malaysia, ang ginagamit na po nila ngayong sanitary napkin, Doc, ay galing sa bark ng saging. Yes, banana ang bark. galing, ng saging, no? Imagine mo, dito rin pala siya nanggagaling. Kaya, namamatay lahat ng saging, wala ng bunga. Kasi ginawa ng napkin. Yan, so, buti nga palitan pa. Opo. That's pero right. mas okay ata siya. Yeah. No? Pero kahit pa paano, may chemical pa rin siya. Kasi nagpa-process siya eh. Oo. Usually ginagamit dyan is caustic soda para pumuti. Pumuti. Pati yung newspaper. Yeah. Totoo pala yun. Pati pala newspaper, pwedeng gawing napkin. Yes. Or tissue. Tissue. Ayan, so, paano naman daw sa mga exercise? It's really good. Halimbawa, may menstruation sila. Tapos, or they felt cramped. Okay lang ba mag-exercise sila? No problem. It's mag-exercise. safe Yes. Ayan. Yung mga ayaw po mag-exercise at nakakaramdam kayo ng dysmenorrhea, mag-exercise na po kayo. Doc, paano naman ang PCOS, no? Ayan. So, siguro ito yung last question ko. Kasi ang dami kong kaibigan at mga estudyante ko, ang lalaki nila because of the PCOS. Is it true na yung weight nila? Pero kasi, Doc, nakita ko yung lifestyle nila. Doc, kakaiba talaga. Sobrang lamon. I mean, kain talaga to kain. Actually, PCOS is the end result. Oh, Okay? So, when you eat too much, drink beer, drink sodas, any artificial beverage, eat rice, as in lamon to the max. Eat meat, Ang mangyayari nun, you will develop diabetes. And diabetes, ang end result nun sa mga yung mga what you call this, yung mga nasa reproducing age, nanganganak na age,
nagdi-develop sila ng PCOS because of that. Okay. Oo. So, hindi yung the other way around. So, for you not to have this PCOS, you have to maintain a diet that is healthy. Kasi Doc, ang naging lang sinasabing excuse, Polycystic ovarian syndrome. sabihin kasi nila na parang, po yung sa PCOS, no? Sabi ko, tapos nagbibigay sa ng mga hinanakita sa class. Kasi most of them pala, Doc, maraming talagang ang lalaki nila. Di ba sila nagda-diet? Tapos sabi ko, they're crying na, I cannot control my weight because of PCOS. Is it true ba? No. Kasi parang ginagamit nila yung pagkakaroon ng PCOS nila, that's why they are gaining weight. No, it's totally the other way around. So, when you don't control your food intake, you will really develop the polycystic ovarian syndrome. Kasi yun yung end result ng ginawa mo sa sarili mo. So, for you to, let's say, for example, yung hindi ma-maintain ang weight at gusto nila magkaanak, diet ka. Oo. You have to diet. Actually, meron akong friend na ang PCOS niya sobra, pero ang laki-laki niyang babae. Oo. Tapos lagi lang biniblame, no? May PCOS kasi. No, it's not. So, ang laki-laki niyang babae. And he got into a very toxic relationship na mangayayat siya. Nangayayat. Dapat pala yung mga may PCOS matoxic muna. So, nang nangayayat siya, nabuntis siya. Oh, good news yan eh. So, parang, nagulat siya, bakit ganon? So, syempre, you are into a very toxic relationship na nangayayat ka, I don't know kung hindi rin siya pinapakain ng husto nung guy. Pero, yun nga, ang end result, nagkaroon siya, nabuntis siya, nawala yung PCOS niya. But I don't say na mag-enter ka into a toxic relationship para pumayat kayo. You have to be mindful of the things that you're putting in your mouth. So, it's very important. That's nice. Kasi parang, lagi nasasabi sa akin na parang, there's a way for you to lose weight. Ma'am, kasi may PCOS nga ako, I have to, tapos nagtitake sa ng mga, ang dami niyang med. Pills. Oo. May isa pa, Doc, parang para magkaroon siya ng menstruation. Yeah, yung progesterone. No, may isa pa, Doc, pangalan. Kasi nagbi-pills yung mga brand. yan eh. May mga I don't want to mention any brands. Ayoko rin eh. But yung binibigay sa kanila are all different types of pills. Yeah. And then sabi ko, tapos pag estrogen and progesterone pag hindi siya pills. magkakaroon ng menstruation, iinom siya noon. Tapos minsan 6 months, 1 year, tapos para lang magkaroon siya ng menstruation. Sabi ko, that's harsh, kasi paano ka pa magkaka-baby? Ma'am, kasi nga may PCOS. So, is it an excuse all the time? Ang daming na, Doc, mga estudyante ko. Teenagers pa lang, Doc, mga 19, tapos ngayon 20, 21 ng mga students ko sa university, ang dami nilang may PCOS. Yeah, because nga, the diabetes is there. Oo. Hindi nila nadidetect kasi bata pa sila. But they will detect that in the future. Ang sarap kasi, parang lemon is life. Oo, di ba? Ayan. Oy, maganda pa si Sir Primrose. Good afternoon po. Ayan. My OB advised me not to use tissue. It will cause UTI. That's true. Ate Ana, yan naman, di ba? Ang galing-galing mo. Wala ka pero nagtatanong ka dito. Unang tanong, bakit ang mga younger generation ngayon ay ang aga Totoo yun, Doc. Kasama rin po yung sa question ko, aga mag-menstruation. As early as 7-year-old, may kinalaman kaya ang diet? Thank you so much sa pagsagot. Okay. Ang may kinalaman ang diet. Milk. Ang gatas. Oo. Kasi yung mga bata ngayon, tingnan nyo, puro gatas ng baka ang iniinom. In fact, kapag ang baka, pag pinainom mo yan ng gatas ng baka, ng nanay niya, in 6 months time, ang laki-laki nila. Opo. Tapos, ang baby, ipainumin mo ng gatas ng baka, so, syempre, anong mangyayari? Nagbo-blow out yung kanyang, ang bilis lumaki, di ba? But then, ang kanyang puberty, dun maa-affect. Kaya, isa sa mga questions ko sa mga bata, are you breastfed or bottle-fed? Yes. Kasi actually, halos ngayon, ang mga nanay ayaw na magpa-breastfed. Gusto nila convenience. Ayan, Ate Ana, nako, no? Yeah. Kaya gusto ko minom ngayon ng gatas ng baka kasi para magkaroon ako. Oo. Sa baka actually yan na nangyayari dahil lahat ng bata halos bottle-fed.
Sige po, ayan. Ano ko naman? Ayan, mga adults, pakigabayan pa yung mga anak, pero okay po ito, ayan. Kasi, syempre, may mga words tayo, so gabay ng magulang ang kailangan ng mga bata hindi ko na sa lang tahanan. babasahin ang question. Okay na yan, Doc, kasi ngayon ang mga kabataan, even we don't say it, they know better than us. It doesn't. It doesn't really cause. Talagang, actually, ang yan is actually sabi nga, mental illness. Talaga, Doc. Which is, nabasa ko rin yun, Doc, that's about, when men are into this type of action or activities, mas sila sa mental. So they have like mental something na pwede nga sila mag-lead sa maniac, yung mga nang-rape. So, actually, meron talagang part ng buhay na nag-explore yung mga bata. Pero, yung ganyan na paulit-ulit na parang nagiging yun ang desire ng may connection siya sa mental illness. Babae man yan o lalaki. Even in their young age. Babae man yan o lalaki. Kasi both naman nagkakaroon ng ganyang desire na pero sabi nga, just trust in the Lord na kaya mong pigilin ang sarili mo. Paano yung mga walang Lord? Ayun na nga lang ang problema. They should seek help. They should, actually, kasi most of the time, yung mga psychologists naman, hindi sila naniniwala na yan. So, it's so-so. But for the prostate cancer, wala akong masyadong nabasa na ganyan, na it will contribute to that. Pero Doc, on the other hand naman, yung kabaliktaran, yung wala namang activity. Halimbawa, yung mga celibacy, yung mga ganun celibate na wala talaga sila activity, no? Kasi parang may ganun ding connotation na parang if they don't practice that one, they are also prone to having prostate cancer. How true is it? Actually, lahat ng cancer is due to lifestyle and diet. Ayan, so mabuting sagot, di ba? Lahat ng cancer is due to, wrong lifestyle and diet. At saka hindi lang, yung mga pinapasok natin sa katawan na toxins, that actually contributes to that. Paano, Doc, yung mga wala pa naman yung aming gabay sa kabataan ng partner ko. Doc, yung mga nag-inject ng testosterone. Example, ano yun? Actually, kung mababa ang testosterone mo at nag-inject ka ng testosterone, that's fine. Pero kung nag-inject ka ng testosterone against doctor, I know. Oo, babae, para maging yung muscle, mag-build ng muscle. No. Kasi I saw yung TikTok, parang first day of testosterone injection. So wala pa. After 137 days, Doc, 137 times, nag-inject siya ng testosterone. Nagkaroon siya talaga ng maraming muscle na panlalaki. Nagkaroon ng mga balbas at that's parang, kaya nakakatakot. Yan, wag niyong pa-practicein yun. Because, maybe that person wants to, have that kind of muscle. Pero, it's really, hindi yun ang design ng Panginoon sa atin. Hindi yun na parang tayo mga babae mag-inject ng testosterone. Pero kung lalaki mag-inject ng testosterone dahil mababa ang testosterone, that's fine. Pero kung progesterone naman inject? Yung progesterone na i-inject actually to regulate the menstruation. Ang problema nun is, yung progesterone talaga na chemical, that is actually, you will be prone to cancer. So it can also lead to cancer. Ayan, so maraming salamat, Doc. May isang tanong kay Sister Yemer Tella. Good afternoon po. Magandang hapon po, Doc. Ano pong dahilan if minsan lang dinadalaw ng month? Buti nga, minsan dinadalaw. Ako wala pang dalaw. Ayan, minsan dinadalaw ng monthly period. Ayan, minsan lang. May tanong, hormonal Sister Yem, imbalance. gaano kadalas ang minsan? Sige, okay, so you have a hormonal imbalance. I would rather recommend that you have to maintain a healthy lifestyle. So, medyo may exercise ka. And then, of course, yung ni-recommend kong ube, you try it. Hopefully, magdala kayo ng ube pag lunch. And then, you have to have an exercise, sunlight. Those things are very, very important. So, it's not just like, alam natin yung new start, pero hindi naman natin pinapractice. And those things are really non-negotiable sa katawan natin. And bakit ka minsan lang dalawin ang period? You have to ask yourself, check. Paano daw kasi naman 50 years old na ito?
Dapat tinatanong din natin, Ate Yem, ilang taong ka na ba? Baka hindi naman siya yun. In baka case anak niya. Kasi dapat malaman natin kung yung age, kasi minsan yung age may barrier. Meron din siyang di ba, at least kapag bata pa. Kaya naman pag 50 na, may magtaka ka pag ang dami mo pa. Pero may mga tao talaga, even like 50 plus, ang ganda nung cycle nila. And bago ko papasahan kay Ate Deng, no? Good afternoon po, Ate Deng, Kuya Chan. Thank you for joining us today. Ang tanong ko na lang, Doc, ayan, asabi yung partner natin, no? Yung halimbawa, Doc, yung early menstruation, no? So sabi kasi nila, pag early ka raw nagkaroon, early ka rin mawawalan. Mawawalan. Sabi nila. Oo, ano nga po ba? Totoo bang sabi nila o ang sabi ko? Okay. Based on patterns, no? In my experience, usually ganon. But not true to everyone. But not true to everyone. As you continue to maintain a healthy diet, a healthy lifestyle, and of course, you have all these things in your body na yung sa new start natin. And you keep an active lifestyle then, so may exercise and all, na maintain mo yung hormones and hindi siya, kumbaga, ako kasi 35 years old, wala na ako menstruation because of, the things that I was doing before. And then, na-vaccine kasi ako eh. 35? Na-vaccine kasi ako. I was part of the study ng cervical cancer vaccine. Doc, isa din yung tanong ko dati, yung kanina, na parang yung may X, di ba? Yung parang cervical, no to cancer, ganyan. No to cervical cancer, magpa-inject. How true is it ba? It's not true. Talaga? Yeah. You are more prone to cancer when you have that. Ayan. Hindi pa ako nagsabi niyan. Huwag niyo pa kami didemanda. Ako part of the study. I'm part of the study. Ang dami namin na nagkaroon ng problema. But then, I detected something like that after. So, ang ginawa ko, nag-change talaga ako ng lifestyle. Okay, so maganda po. Magandang topic to. Ate Deng, kapag po ba may little inflammation na nakita sa prostate, would mean may prostate cancer na po? Hindi naman. Hindi naman. Baka But you have to check with your MD. You have to check all mga markers before you can say na may cancer talaga. Now, if you are afraid to have it detected, I would like to ask you to try these things. You have to drink hibiscus flower. Hibiscus? Yeah, hibiscus flower. In Tagalog is gumamela? No. Roselia or hibiscus. Yung wild na parang gumamela. Actually, wild na gumamela. So, every day yan hanggang mawala yung ano mo. And then you can also take cloves. Yon. Kasi ang cloves is actually very good for cancer. Ang bango niya. Yeah. At least 3 or 4 pieces of cloves, hindi makailangan ng isang buong ganun nilaga mo. So yeah, you have to take that. And you also have to take tomato juice without the seeds. So that is very good for your prostate. So yeah, you have to take it every day. Tapos bawasan mo yung carbs mo. Yeah. So, let's see if it can be like, mawawala. Pagka nawala, then thank you. And then, magpa-check ka na ulit. Very nice, no? Ayan, napakarami po nating natutunan, no? So, Ate Deng, hibiscus pala, no? Ayan, kamukha po ng gumamela kasi ito. Roselle, ang name niya in English. Roselle or Rosalia. Rosalia. Oo, hindi po babae ito, ha? Ito po ay halaman. Tapos, cloves. Ano po? Yes. Ayan, yung flower cloves. din ang cloves. Opo, marami namang cloves na bibili po natin sa mga market. Yung sa mga parang sa mga... Ang tawag niyan sa Spanish is clavo de comer. Diba? Clavo. Ako basta kalala ko si Clavio. Yan. Basta po hanapin yung cloves. Napakabango po niya pag nasa mga yung hot water, no, Doc? Ayan. So, ano pa yung isa, Doc, na kailangan nilang tomato juice without the seed. Ayan. And then kapag Pero ano yun ha? Cooked yun ha? Cook, Ate Deng, luto pala yung tomato, ha? Ano ba siya, steam lang, Doc? Actually, cooked. Anything cooked. Tapos, okay. So, anything cooked po. Ayan. So, maraming salamat po. May mga tanong pa po ba, Brother Don? Wala na. Ay, buti naman po magtatanong paano gumawa ng bata.
Ang alam lang po namin, ayan, ang pag-iingat. So, yun po, mag-exercise tayo, ayan. Healthy lifestyle talaga, new start. Sabi nga ni Doc Meryl, sayang ang new start kung hindi naman natin ginagawa. Correct. Puro lang tayo idea, di ba? Parang puro theories lang. Pero hindi naman head natin. knowledge lang, Yan, pero head hindi knowledge. ginagawa. Buti pa yung head may knowledge, pero hindi naman natin napapractice. So, sabi nga po ng ating Panginoon sa atin, no, ang ating katawan ay templo ng banal na spirito, kaya kailangan nating pangalagaan. Ito yung si Doc Meryl, maganda pa. Sunod po nating topic, siguro yung tips naman paano mas maging maganda. Ayan. Kagaya ni Doc yung nag-glow. Ayan. Kahit gabi na, glow in the dark pa rin tayo. Glow in the Ayan. dark kasi may oil ang face ko talaga. Nilalagyan ko yan lagi. Naku, munang banggitin. Next time pa yan. Para may topic tayo, how to be glowing in the dark. Bilang mga Adventist, kailangan makita sa atin. Tsaka Doc, siguro no, ayun na yung partner ko ayon sa mga kabataan. Yung sa meron po tayong parang documentary sa Netflix about what you eat. Siguro po napakaganda po niya. Dito rin po nakita yung comparison ng mga Adventist sa Loma Linda Society, doon po sa ibang tao na, and they found out talaga no, na iba talaga ang pamumuhay ng Adventist. Especially when we practice what we preach. Ayan. So, ngayon po sa habang ito, ayan, muli po nagpapasalamat kami kay Doc. Ayan, na makasama, maganda po. Kayo po ba'y natuwa? Ayan, kung natuwa po kayo, padala lang kayo ng Gcash. Ay, hindi po. Kung natuwa po kayo, samahan niyo po kami muli. Sana makasama natin si Doc muli. Ano po, para ang ating topic ay the secret of having a glowing skin. Ayan. Para naman, maraming ma-in love at maraming, mas maging masaya mga Adventista na kapag gumiti tayo, ngiti pa lang, ay mensahe na. So, maraming ulam na. Hindi po ulam, Doc. Huwag naman. Ayan, so maraming salamat po. Alam ko po na marami tayo natutunan. Ako din po, no? So I can also share sa mga estudyante ko when it comes to this kind of, yung mga PCOS na yan, mga activities, na totoo naman ang ating pong karunungan ay dapat nating i-apply sa ating kalusugan. Sa pong ito, ayan, Doc, maaari po ba kayong, pwede po kayong magpasalamat? Ayan, wag po tayong mag-close. Alright. So, thank you so much everyone for joining us this afternoon. Sana sa mga susunod ay samahan niyo po muli kami. Basta nandito ka, Doc, sasama sila. Ayan, so ngayon, Doc, ikaw na rin mag-closing prayer. Alright, so salamat na marami. Thank you so much, Lord, for this blessing that you have given us today. May we be able to continue to make light to a lot of people, Father. May we continue to trust in your healing powers, and sana mas matuto kami ng marami pang mga information para kami ay maging healthy, and help us, Lord, to continue to trust in you and help in healing other people, Father, who is also in their bed of sickness. And thank you so much for hearing and answering our prayers. In Jesus' name, amen. No family, I was found with a stain as deep as darkness fills the night. But the wonder does not lie in the depression of my state, but that you found me at all is simply grace upon grace.